Isang mapagpalang araw nga po sa ating lahat. Ako nga po pala, si Charles Sarjoke MD sa 365 Daily Devotion. So ngayong araw nga po, ang tatalakayin natin ay about sa Samuel. And ang topic po natin ngayong araw ay Christianity and Government. So ang ating pag-aaral ngayong araw ay matagpuan sa 1 Samuel chapter 8. And ang sabi ko rito ay, nang si Samuel ay matanda na, ginawa niyang mga hukom sa Israel ang kanyang mga anak. Ang pangalan ng kanyang panganay na anak ay Joel at ang pangalawa ay Abias. Sila ay mga hukom sa Beersheba. Ngunit ang kanyang mga anak ay hindi sumunod sa kanyang mga daan, kundi tumalikod dahil sa pakinabang. Sila ay tumanggap ng mga suhol at binaluktot ang katarungan. Nang magkagayay, nagtipon-tipon ang mga matanda ng Israel at pumaroon kay Samuel sa Rama. So, ang katarungan po natin ngayong araw ay nakapaloob sa the ideal biblical government. So, ang una po rito ay yung human government must be under God. So, ang human government daw ay dapat naka-under ito sa ating Panginoon. So, kung ang gobyerno o ang human government ay hindi naka-under sa batas o sa ating Panginoon, ay talagang mababaluktot kung ano ang katarungan o kung ano ang tama. So, kailangan natin ng pumili ng isang mamumuno sa ating bayan o sa ating bansa na naka-under sa ating Panginoon upang hindi mabaluktot ang katarungan at pawang righteousness lamang ang mananaig sa mundong ito at hindi na puro kabalaktaran o puro corruption ang nangyayari sa mundong ito. So, ang pangalawa naman po sa ating katuruan ay human government must be limited. So, ang human government daw ay limited lamang at hindi ito para sa lahat ng tao, kundi ipinapakita kung ang makakasama lang dito o ang mamumuno lang sa isang human government ay yung kaya ito naging limited dahil kailangan ay maging under sa ating Panginoon upang malaman natin na tama nga ang kanyang mga ginagawa. Dahil nga, wala naman tayo nakikita na under sa ating Panginoon o sumusunod at malalim ang pananampalataya sa ating Panginoon na baluktot ang kanyang katarungan o ang kanyang pananampalataya. So, it must be limited to under to God or malalim ang pananampalataya sa ating Panginoon. So, ang last naman po sa ating katuruan ay human government must take place from people. So, sinasabi rito na ang human government ay hindi dapat kumukuha sa iba o hindi yung nagpapatong sa iba tulad ng mga taxes dito sa bansa na ito. So, kung gusto natin pumasok o tumakbo sa human government, dapat tayo mismo ang nagbibigay sa kapwa natin tao, hindi yung tayo ang kumukuha ng mga pera o ng mga mahalaga sa kanila. And yun lang po, dito na po ako magtatapos. Thank you.